Hi guys! So we are the group 4. We're ready to Hi guys! We are here on SMEs. We are the group. Nandito kami sa SMEs para mag-interview ng mga tao sa aming subject na DISS. Papakilala muna kami. Hi, I'm Princess Sesha A. Nanyol. Hi, I'm Abuna May Alidiota. Hi, my name is Don Amadeo Grecia. Hi, my name is Nathan T. Kirby. Hi, my name is Kip Pioda Lagsit. Hi, my name is Sarah Junar Sagrado. Hi, I'm Abigail Joy F. Domingo. And I'm Francis Ebora, and this is the group 1. This is Don Amadeo Grecia from Santa Lucia High School po. So, pwede naman po namin kayo nag-videoan, di ba po? Tulad sabi ko sa inyo. May first question lang po kami sa inyo. Kung ano po ba ibig sabihin sa inyo po ng utang ng loob, pakikibagay, tsaka kapwa po, sa kapwa sa inyo. Ayun po, unahin po natin sa inyo yung utang na loob po. Okay, so from the word utang na loob, ito madalas na dito napapakinggan nito na wala kang utang na loob, ganyan. For me, ang ibig sabihin ng utang na loob, ito yung, halimbawa ako, lumapit ako sa isang tao, and then hindi niya ako obligasyon, and then tinulungan niya ako. For me doon, magkakautang na loob ako. Pero hindi yung, ikaw yung tutulong dito, ikaw yung magulang ka, tinulungan kita, ganyan-ganyan. Yung anak mo, pinag-aral mo, pinagtapos mo. Tapos yung anak mo, gagraduate, hindi ka babalik, susuklian. Tapos sasabihin sa'yo, wala kang utang na loob. Then, unang-una, titingnan mo kung responsibility ka ba ng isang tao o hindi. If responsibility ka, o responsibilidad ka ng isang tao, hindi mo makakount na utang na loob yun. And then, kapag hindi ka naman niya responsibility, of course, yung opposite, yun, possible, magkautang na loob ka. And then, para mabalik mo rin yun sa kanya, siguro, give and take, ganon, give and take yung dyan. So, next naman po natin, yung pakikibagay po. Pakikibagay, ito yung kahit saang circumstances ka matapat, ay dapat marunong ka makiayon, marunong ka makiayon sa mga bagay-bagay. Kahit anong tao, introvert or introvert ka man, dapat kung saan ka matapat, yun, hindi yung mundo yung mag-a-adjust sa'yo, ikaw mag-a-adjust sa mundo. So, next po namin, yung hiya lang po. Hiya. Opo. Ano lang po ibig sabihin sa inyo ng hiya, ganun? Hiya. Ito yung mababa yung confidence. Yan. Iba kasi yung introvert eh. Sinasabi nga nila, pag introvert na hiyain daw, no. Introvert choice mo yun. Then yung hiya, ano mo yun, no confidence ka doon. Kasi yung introvert, matataas yung confidence din niya nung iba. Sadyang choice lang nila na ayaw nila makibagay. And then yung hiya, talagang ayun yun, yung self-esteem mo yun, na hindi mo na-build over time. Next, last na po, or last question, yung kapwa po. Sa tingin niyo, anong ibig sabihin sa inyo po ng kapwa? 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 Yan sa paligid? Ayun, hindi ko alam yung, wala akong naisip. Ang naisip ko lang sa word na kapwa is yung mga nasa paligid mo, and then yung nag-share kayo ng mga common practices, common goals, I think. Ayun po. So, ate, thank you so much po sa time niyo. Ayun lang po na question namin. Thank you so much po. Ayan. Hi, I'm from Don Amadeo from Santa Lucia High School po. Then, interviewin lang po namin kayo about sa mga 4 na question po sa inyo. Kung bibigyan nyo lang po siya ng ibig sabihin po. Then, okay lang naman po ma-interview kayo, di ba, ma'am? Opo. Ayan. So, yung unang question po namin sa inyo, ano po ibig sabihin sa inyo ng utang na loob? Para po sa akin, ang ibig sabihin ng utang loob ay kapag pinagbibigyan mo yung tao kung anong gusto niya. Kasi syempre baka hindi mo alam na may pinagdadaan pala at parang gusto niyang mapagbigyan ng pagkakataon na gawin yung bagay na yun. Yes. Next naman po ate, yung pakikibagay po. Pakikibagay po, para sa aking opinion, parang nakikipaghalo sa mga ibang tao o gusto nilang na makasama din sa ibang tao para ayun, may same interest kayo, may same nagawa. Yes po. Then, pangatlo po namin, yung hiya ate. Ano po? Yung hiya po. Like, pag Hiya. naiya, gano'n. Para sa akin yung hiya is pag yung tao ay hindi niya kayang gawin yung isang bagay kasi meron pumipigil sa kanya dahil ayun nga, hiya po. Yes po. Then, last po namin ate, yung kapwa po. Anong ibig sabihin po sa inyo ng kapwa? Kapwa po is mga tao na nakakasalubong mo o mga tao na nasa paligid mo. Parang sila po yung mga tao na
pwedeng makakapagtulong sa isa't isa at laging mabait sa isa't isa. Ganun. Ayun lang po ate, thank you so much po sa time ninyo. Salamat po. Thank you po. I'm Don Amadeo Grecia po, from Santa Lucia High School po. May 4 question lang po kami sa inyo na bibigyan nyo lang po siya ng ibig sabihin. Ma'am, pwede naman po namin kayo ma-interview, di ba po? Ayun, thank you so much po sa time. Then, yung unang question lang po namin sa inyo, bibigyan nyo ng ibig sabihin, yung utang na loob po. Like, ano po ba ibig sabihin sa inyo ng utang na loob? Ang utang na loob, yung dapat mag-pay back ka what was done to you. Yeah? Anything that is done in goodness, in faith, ipipay back mo doon sa gumawa ng kabutihan sa iyo. Opo. Then, pangalawa po naman po ma'am, is yung pakikibagay po. Yung pakikibagay, tungo mo sa kapwa mo in good manners, in good attitude, with positive outlook in life. Yes. Yes po, salamat po. Then, yung pangatlo po, yung hiya po. Yung hiya, it's a reservation ng isang tao na there are times na yung alanganin ka sa isang bagay, hindi ka lang basta-basta susugod kasi may hiya ka, di ba? Opo. Ganun. Opo. Yung last question po namin, yung kapwa po ba? Ano po ibig sabihin sa inyo ng Ang kapwa? kapwa is yung pakikitungo sa kapwa mo na kailangan acceptable doon sa kapwa mo kung ano ay yung gustong gawin sa iyo. Opo. Yes po ma'am. Ma'am, ayun lang po yung question po namin. Thank you so much po. Magandang araw po. Ingat po lagi. Salamat po. I'm Abigail Domingo po, and may tanong lang po ako sa inyo. Ano po yung utang na loob para sa inyo? Yung utang na love for me is parang ano siya, parang utang siya kasi parang tinulungan ka ng isang tao for something that you need. Tapos parang hindi mo siya mabibigay, parang hindi mo siya mapapalitan ng exact na bagay na 'yon. Tapos parang you owe the guy, you owe the person something. Parang kailangan mo siya tulungan kapag siya naman yung nangangailangan. So, yung next question po, yung pakikibagay po. Di ako ganun ka-familiar sa pakikibagay, pero siguro kung it refers, siguro kung ibibigay ko na lang sa root word ng pakikibagay, parang ginagaya mo yung ginagawa ng society, parang ganun. Or yung ginagawa ng ibang tao, parang ganun. Next po, yung hiya po. Kaya, so parang ano siya, parang nararamdaman siya ng isang tao kapag parang iba yung parang yung nararamdaman ng tao kapag may ginawa siya isang bagay, pero yung parang reaction ng tao sa ginawa niya parang off, parang hindi gusto ng tao, but ayun niya, parang off yung reaction ng tao, which parang alam mo, parang may embarrassment, ayun niya, yung hiya, which means embarrassment ka, parang mare-regret niya yung ginawa niya yung bagay na yun. Ayun. Last po, yung ano po para sa inyo yung kapwa? Kapwa is parang yung ano, parang yung mga tao na kasama mo doon sa community, parang ganun. Yung mga taong, parang katulad kayo, yung mga kakapwa ko kayo, ganyan, parang ganun. So, yun lang po. Thank you very much. Hello po, ako po si Princess Sesha Inanyong from Santa Lucia High School. And I'm Abrina May Oliviota from Santa Lucia High School. So ngayon po, tatanungin po namin yung own perspective nyo po or pananaw sa mga tatanungin po namin. So bale, 4 questions lang naman po siya. So yung first question po, ano po yung perspective nyo sa utang na loob? So, sa utang na loob kasi, parang sa sarili mo, gusto mong bigyan or suklian yung binigay sa'yo. Like yung sa friends and family mo, kapag natutulungan ka nila, ganyan. And kapag may natutulong sila, in a good way naman. Ay. So yung next naman po is pakikibagay. So, for me, yung pakikibagay kasi parang ano din siya pakikisama, ganyan. Kung anong merong attitude or habits, ganyan, kung anong mga ugali meron yung mga kaibigan natin, sasabihan natin sila para hindi tayo ma-left out sa mga ginagawa nila. Ay. How about naman po sa hiya? So, sa iya kasi, example ko dito yung pagpa-public speaking. Naiiyak ka kasi natatakot ka na ma-judge ng ibang tao at ma-feel mo yung sarili mo na i-meet yung standards na sinet mo para sa sarili mo. For the last question po is yung kapwa. So for me, yung kapwa kasi parang pakikisalamuha sa mga tao na kahit di mo sila kilala, may courage ka na tulungan or makipagkaibigan or makipagkilala sa mga taong nasa paligid mo. Ayun. That's all. Thank you for your cooperation po. Thank you so much. So, unaan ko na kayo. So, sa na-observe ko, so, sa na-observe ko dun sa sagot nila sa utang na loob, I think yung sagot nila, pag pinakasamahan nyo sila ng halimbawa, nakita
tumitira ka sa kanila, then pinakain ka, piniisan ka, then binigyan ka magandang buhay. Then parang susuklian mo yun, na ayun yung parang utang na loob mo sa kanila. Hindi naman susuklian mo ng bongga-bongga. Yung parang aabutan mo man lang sila na, ay may utang na loob ako dito, parang kailangan ko suklian to, gano'n. Ayun yung parang mas naririnig ko sa kanila sa mga na-interview natin. Tsaka binanggit din nung nung ating ito yung pinakamas, binanggit niya yung word na responsibility, di ba? So, sa pakikibagay naman, na-observe ko dito, yung parang pakikibagay ka sa tao. Like, halimbawa, sa isang bahay, doon kayo magtatropa, siyempre, andun yung magulang niya. Pakikisama mo na mabuti, like, may respeto ka sa kanila. Di ba meron doon na isa na interview natin? Malamang meron na namang iiyak pag nilabas. Meron tayong po at opo, like, ganun gagalangin natin sila. May nasabi rin yung girl na naka-black na ang pakikibagay is hindi ikaw yung mag-a-adjust. Ay, hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo, kundi ikaw mismo yung mag-a-adjust. Hindi yung mundo yung mag-a-adjust sa'yo. Tama. Ano ba na narinig nyo about sa iyak? More on shyness yung sinasabi nila. Karamihan sa kanila is all about confidence. Sa kapwa, like, sa mga nakikita natin tao, nakakasama natin, syempre tingin natin sa kanila kapwa, di ba? Lalo na sa kaibigan, sa mga hindi mo pa kakilala, kapwa, gano'n. Like, pagdating doon, magkasama kasi yung kapwa at pakikibagay. Like, ipagsasama mo yun. May nagsabi rin na yung kapwa is like, naisip nila is like pakikipagwa or yeah, like kapwa. So, yun. Wala, napansin ko lang halos magkakapareho yung sa kanila. So, ibig sabihin, Pansin ko din na medyo nahihirapan sila i-define yung word kasi yung most of us, pakikibagay. most of us is familiar naman talaga sa word pero kung kita-try natin to explain, medyo mahirap eh. Ang tumatak sa akin doon sa utang na loob, yung kapag bumapasok na yung utang na loob is hindi na parang hindi na kailangan doon yung kailangan pala doon yung obligasyon. Tama hindi ba? Kailangan yung obligasyon doon pag pumapasok na yung utang na loob. Sabi ko tama mas.